Ulster County, New York, Disyembre 26, 1985. Ang pinakamabentang may akda na si Whitley Strieber ay nagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang asawa at anak na lalaki sa kanilang cabin. Sa kalagitnaan ng gabi, siya ay nagising sa isang nakakagambalang pakiramdam. Naramdaman kong may kung ano sa paligid ko. Alam mo, may paggalaw na hindi dapat naroon. At idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko itong malaki at itim na mga mata na nakatingin sa akin. At wala akong ideya kung nasaan ako. Ito ay isang maliit, bilog na silid at nagsimula na akong sumigaw. Naka-on ang automatikong boses na ito na nagsasabing, "Ano ang maaari naming gawin para tulungan kang huminto sa pagsigaw?" May mga iba pang figure, madilim na asul na maliliit na figura na lumilipad sa paligid. Noong sinaktan nila ako, hindi ito madali. Ito ay isang napaka-nakakatakot na karanasan. Upang iproseso ang traumatikong kaganapang iyon, isinulat ni Whitley ang tungkol sa kanyang malapit na pakikipagtagpo na naging batayan ng kanyang pinakamabentang memoir, Communion. Umaasa siyang nasa likod niya ang karanasan. Ngunit noong Mayo ng 1989, si Whitley ay nagkaroon ng isa pang kakaibang engkwentro sa gabi. Siya ay nasa kanyang gilid, sa kanyang kanang bahagi, at may isang kamay na dumidiin pababa sa kanyang kaliwang bahagi ng ulo. Idiniin ito sa unan na parang alon. At hindi siya makapiglas. Hindi niya maigalaw ang kanyang muscles. Wala siyang makita. Siya ay ganap na hindi makagalaw. Natapos iyon pagkalipas ng ilang segundo at iniisip niya kung panaginip lang ba iyon. Pagkatapos, ng sumunod na araw, nagsimulang sumakit ang tenga niya. Inabot niya at naramdaman niya ang bukol sa kanyang tenga. At naisip niya at nagulat nang mapag-alaman niya na ito ay isang implant. Nagtangka silang tanggalin ito. Ngunit nabigo sila dahil ang implant ay nakakabit mula taas ng tenga hanggang sa baba ng parte ng tenga. At hinila palabas ng doktor. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik ito sa kanyang tenga hanggang sa kasalukuyan. Ngunit talaga bang nagtanim ang mga extraterrestrial ng ilang uri ng device sa loob ng tainga ni Whitley Strieber? At kung gayon, bakit? Ayon kay Whitley, anuman ang implant, malaki ang epekto nito sa kanya. Noong 2015, napansin niyang may bumukas sa kanang mata niya. At nakikita niya ang mga salita na lumalabas at gumagalaw. At ito ay parang nagtatype ng napakabilis. Ito ay may kinalaman sa kanyang pagsusulat. Dahil sa parehong oras, ang kanyang kakayahang magsaliksik ay nagbago ng malaki at kakaiba. Nalaman niya na kung mag-iisip siya ng isang bagay na kailangan niya, gaano man kalabo, sa isang sandali, ito ay nagkakatotoo. Mula nang matanggap ang di-umano'y implant, kiniklaim ni Strieber na nagkaroon siya ng regular na pakikipag-ugnayan sa mga nilalang na hindi mula sa Earth. Sinabi niya na ang mga visitors ay bahagi ng kanyang buhay ngayon. At sa tingin niya ay hindi siya magiging komportable na magtrabaho, lalo at alam niya na may gumagamit sa bagay na na-implant sa kanya, na may koneksyon na nakakabit sa kanya. Ano nga ba ang gusto nila sa mga tao? Iyan ay isang napakalaking tanong na hindi nasasagot. Nakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga nilalang na ito saan man sila nagmula sa loob ng mahabang panahon sa buong kasaysayan ng tao. Marahil ang mga nilalang na ito, sa halip na ihayag ang sarili sa isang pandaigdigang saklaw, ay nakikipag-ugnayan sila sa mga tao isa-isa. Siguro inilagay nila tayo sa landas kung nasaan tayo ngayon. Hindi lang natin alam. Mukhang patuloy silang interesado sa atin. Direktang nakikilahok sila sa ilang bloodline at ilang tao. At ang mga pagbabagong naganap pagkatapos magkaroon ang mga tao ng sinasabi nilang pakikipag-ugnayan na ito ay tunay na totoo.